Eto mga tol, viral ngayon to, no? Bigyan natin to ng reaksyon, bigyan natin to ng komentaryo. Ewan ko kung napanood nyo na to. Siguro lahat kayo mga tol napanood nyo na to. Yung viral ngayon yung security guard mga kapatid, no? Sa Mega Mall to, I believe, kasi taga rito ako sa Mandaluyong mga tol. Alam ko yung lugar. Ayan, security guard sa viral video na nagtaboy sa Sampaguita vendor pwedeng alisan ng lisensya. Sabing gano'n ng PNP CSG. Well, wag tayong maging biased mga kapatid. Huwag tayong maging sunod-sunuran lang sa kung ano yung nababasa natin sa mga komento na naaapektuhan yung ating judgment, no, sa mga nangyayari. Hindi sa kinakampihan natin yung guard at hindi sa kinakampihan natin yung bata. Pero tignan natin mga kapatid, kung hindi naman kasi natin alam talaga yung buong pangyayari sa totoo lang no. Hindi natin alam kung ano yung buong pangyayari. Pero no, sa pamamagitan ng mga video mapapanood natin ngayon, pwede tayo magbigay ng komentaryo at sana ganun din kayo mga kapatid, maging patas kayo sa paghusga. Alright? No, so samahan ninyo ako mga kapatid, panoorin natin to mula sa UNTV News. On our assessment, sa video lang po, makikita natin na may possible na violation po pagdating po sa yung conduct po ng security guard, yung decorum in the performance ng kanyang duty. So may mga violation po yan. Violation po sa kanyang ethical standards, violation sa kanyang professional security creed. And other, titingnan po natin kung may violation ng special laws at pwede pong madagdag yon sa kanyang administrative complaint dito sa... Ano yung mga violation na sinasabi mga kapatid? Kasi marami nagsasabi na etong guard na to, inutusan lang naman yan Hindi naman niya gagawin yan kundi yan inutos ng nakakataas sa kanya Diba? Paano nyo na lamang inutusan siya? Malamang may utos yan na kung merong mga illegal vendor, no, na nandoon, nakaharang sa daanan ng mga tao, paalisin mo. Paalisin mo. Ngayon, merong iba't ibang paraan ng pagpapaalis. Pwede kang maging marahas, di ba? Sipain mo. Pwede naman yung maging mahinahon ka. Ayon sa pagiging professional. Anong professional? Eto mga guard, mga kapatid, is nagdaan yan sa training. Tatandaan ninyo mga tola, hindi ka basta-basta pwedeng humawak ng armas tulad halimbawa nung hawak-hawak ng security guard kung hindi ka daraan sa training. 'Di ba? Meron yan susubukin kung ikaw ba ay nasa tamang emotion, stable ba yung isip mo, kasi hindi naman pwedeng security guard ka, bibigyan ka ng baril, yung pala may sapak ka pala, no? No, napikon ka lang, bigla ka nagpaputok agad, namaril ka agad, hindi pwede yun. Dumaraan yan mga tol sa neuro examination. Dumaraan yan mga kapatid sa mga training. Tinuturuan yan ng kanilang pagtitimpe, yung tinatawag nga nilang maximum tolerance. Kasi alam naman natin mga tol, iba-iba ugali ng mga taong makakaharap nila. Merong mga bastos, security guard ka lang mga ganon-ganon. Kung pikunin ka at wala kang training, makabarilin mo agad yun. Ikaw ang may hawak ng baril di ba? Ikaw ang mas sa kanya. Kumbaga, mas lamang ka sa kanya, di ba? Hindi pwede yun. Hindi ka pwede mag-security guard pag ganun kainit agad ang ulo mo, di ba? Kaya naniniwala ako mga tol na etong security guard na to, bago pa man siya maging security guard at bago pa man siya magkaroon ng lisensya bilang security guard, nagdaan muna to sa mga training. No, nagdaan muna to sa training at kung i-judge natin yung naging pagpapalayas niya mga tol doon sa batang nagtitinda. No, sabihin na lang natin patakaran ng mall yan paalisin yung mga illegal vendor dyan na nagtitinda sa daanan ng mga tao. Ayaw umalis ng bata, matigas ang ulo Tanong, sapat bang dahilan yon mga tol para sipain mo? O kaya naman sirain mo yung Sampaguitan dala-dala niya mga tol? Siguro dun sa part na yun, umabuso talaga siya. Umabuso talaga siya, mga tol. Yun lang ko. Sa part na yan, umabuso siya. Siguro napikon siya. Hindi ka pwedeng security guard kung pikunin ka, di ba? So, sa part na yan, mga tol, yun talaga yung nalabag nung security guard na yun. Yan. Tignan natin. May hawak-hawak siyang shotgun, mga tol, hawak-hawak siyang shotgun. Tignan nyo, administrative complaint dito sa social. Pinapaalis niya. Pinapaganon niya. Ngayon, tumayo na yung bata. Tumayo na yung estudyante. Viral video na Tapos bigla niyang hinablot pa yung daladalang Sampaguita. Para hindi ka na makabalik, hinablot niya. ito, makikita ang ginawang pagtataboy at paghablot ng security guard
sa sampagitang tinda ng batang naka-uniforme ng estudyante sa harap ng isang mall sa Mandaluyong City. Kaya nagalit ngayon yung bata at pinagahampas siya. Tapos sabay sipa. Pasimple pang sinipa ng guard ang sampagita vendor habang umiiyak na ang bata. Ang insidenteng ito, hindi pinalampas Hindi ko alam kung merong anak etong security guard. Hindi ko alam kung meron siyang pinag-aaral, no, na estudyante, mga tol. Kasi kung marami ako nababasa, hindi, ano lang yan, modus lang yung mga, kunyari, mga estudyante, mga naka-uniform lang yan, di ba? Pero mga ano yan, nilalapag lang ng mga sindikato yan. Ang bilis nilang humusga, no? Pagpalagay na natin ganon, mga tol. Ganon, di mas lalo palang delikado yung guard kung hawak ng sindikato yung batang yun, no, di ba? Mas lalong hindi niya dapat sinipa. Pero pagpalagay na nga natin, mga kapatid, no, etong batang to ay naghahanap buhay, di ba? Para may pangbaon kinabukasan kasi hindi niya rin maaasahan yung kanyang mga magulang. Sana naiisip din ng manong guard yun, no, na kung anak mo yan, papayag ka. Diba? Swerte ka kung may anak ka at pag-aaral mo sa pamamagitan ng security guard mo. Huwag ka masyado maging mayabang, mapagmataas. Magkano lang ba sinesweldo mo, diba? Diba? Medyo nakalamang-lamang ka, naka-uniforme ka at meron kang trabaho pero pareho kayo naghahanap buhay para ipambubuhay nyo sa sarili ninyo sa kinabukasan. Diba? Kaso sinira niya baka naman yung sampagitang hawak-hawak ng mga bata, inaangkat pa niya yun. Wala na nga siyang benta, magbabayad pa siya dun sa may-ari mismo nung inaangkatan niya ng sampagita. Diba? Kawawa naman. ng Philippine National Police Balikan natin to. bata. Ang insidenteng ito, hindi pinalampas ng Philippine National Police Supervisory Office Ano rin ako dun sa nagbibideo, no? Video ka lang, video no? Hindi mo na lang awatin o kaya sana tumulong ka na lang. Neng, alika, sama ka na lang, alis ka na dyan, bawal kasi dyan. O magkano ba yung tinda mo? O kaya kung wala kang pera, kahit magkano man lang sana, di ba? Yun yung problema sa ating mga Pinoy, inuuna natin yung pagbivideo on Security and Investigation Agency o SOSIA. Ayon kay Civil Security Group spokesperson, Police Lieutenant Colonel Yudy Sangultiano, nagsasagawa na ang SOSIA ng motu proprio investigation para sa administrative complaint laban sa security guard. Sakaling mapatunayang nagkamali ang gwardya, maaaring matanggalan ito ng lisensya at hindi na makapagtrabaho bilang security guard. Considering na medyo marami pong possible na ma-file na cases, maaari pong ma-aggravate ito, maaari pong ma-impose siya ng penalty na suspension and pwede rin po cancellation and revocation ng kanyang lisensya. Inaalam na din ng SOSIA kung may Ngayon, ang tanong mga tol, ang kaparusahan ba na ibinigay doon sa security guard is marapat lang? Pwede ko bang hingiin ang inyong opinion mga tol? Comment kayo sa ibaba. Kasi mga tol, kung aalisan mo ng trabaho itong security guard dahil sa kanyang pagkakamali o dahil doon sa kanyang ginawa mga tol, hindi lang siya ang maaapektuhan. Maaapektuhan din yan mga tol, siguro yung kaparehong bata. Kasi malay mo meron din siyang anak na estudyante na pinag-aaral, kundi man kapatid o kaya magulang na tinutulungan mga tol. Maraming hindi natin alam yung buhay ng guard na yan mga tol. Baka yung time na yan mainit ulo niya kasi kapos din siya mga tol. No, hindi natin alam. Bawat isa sa atin merong hinaharap na problema araw-araw kaya hindi tayo basta-basta pwedeng humusga. Sabihin na nga natin nagkamali siya mga tol. Pwede natin siyang alam mo yon, parusahan para matuto, magdala, retraining mo, mag-training ka ulit, di ba? Ganon. Pero kung totally aalisan mo siya ng panghanap buhay niya, hindi lang siya yung kinakawawa mo, doble doon sa kanyang inapi. Kung halimbawa ang inapi niya, etong batang to, yan lang yung inapi niya. Pero pag siya, inalisan mo ng trabaho, damay kung sino man yung binubuhay niya. No? Hindi tayo basta-basta, buti nga sa'yo, ganyan-ganyan, ang sama mo kasi. Hindi ganun mga tol. Isipin natin yun. No? Tinanggalan mo siya ng hanap buhay, buti kung siya lang. Paano nga kung breadwinner pa yan? Merong asawa, merong maliit na anak, may sanggol, may bagong panganak. Diba? Problemado lang yung araw na yan kasi walang pambayad sa ospital. Alam mo yun, maraming pinagdadaanan. Baka may magsabing isa, di sana inisip mo muna yan bago ka gumawa ng masama. Yun nga mga tol Pag nasa problema ka, pag nasa sitwasyon kang tolero ka, problemado ka, hindi ka makakapag-isip ng maayos.
Yun ang katotohanan, 'di ba? Kaya pag tinanggalan mo siya ng trabaho totally, mga tol, hindi lang siya yung ginantihan mo. Hindi lang siya yung apektado. Anong pinagkaiba natin sa kanya? Anong pinagkaiba sa kanya ng mga mag-aalis sa kanya ng hanap buhay? Dahil dito sa isang bata, pero ang maaapektuhan naman is malay mo, 3 pala anak na binubuhay nito, di 3 bata agad yun. Malay mo, meron pala siyang sinusuportahan na magulang na may sakit, o di apektado rin yun. Asawa niya bagong panganak, o edi apektado rin pala yun, no? Hindi natin alam, mga tol. Ay pananagutan ang Red Eye 2 Security Agency sa naging asal ng security guard. Kasama po sa ipapatawag natin ang security agency kasi po isa po sa ating action taken would be to invite the security agency. At the same time po, yung mga training agency nito, kasi para alamin natin kung talagang nadi-deliver or nare-relay yung dapat na matutunan ng mga security guards. Yan, yung mga agency na yan, no, di ba? Isa rin yan sa ipatawag nila. That's basic sa mga security guard na Parang kumbaga sa pagkuha ng lisensya, hindi ka naman talaga dumaan sa proseso eh. Talahib yung lisensya. Parang ganon, mga tol, di ba? O, ikaw kumuha ka ng driver's license mo. Kamote ka sa kalsada, sigurado ka ba hindi ka nag-fixer? 'Di ba? Sigurado ka ba na talagang dumaan ka sa tamang proseso? Baka naman itong mga agency na 'to hindi rin sila nagdi-deliver ng proper training, 'di ba? i-practice nila yung proper decorum, comply with the ethical standard ng PSPs. Sinikap namin na makuna ng pahayag ang Red Eye 2 Security Agency sa isyong ito. Ngunit walang sumasagot sa mga numerong nakalagay sa kanilang social media account. Ngunit sa isang pahayag, humingi na ito ng paumanhin sa ginawa ng kanilang gwardya at nangakong paaalalahanan ang kanilang mga tauhan na maging profesional sa lahat ng oras. Ang SM Mall, naglabas na din ng pahayag. Ito, nabasa ko yung pahayag ng SM, mga tola. Ito, sama-sama nating basahin. We regret and sympathize with the young girl who experienced an unfortunate incident outside our mall. So SM Mega Mall nga siya, di ba? We have called the attention of the security agency to conduct an immediate and thorough investigation. The security guard has been dismissed, sabing ganon, and will no longer be allowed to service any of our malls. So hindi na siya pwedeng magtrabaho daw sa kahit anong SM malls, mga tol, no? Yun ang masaklap doon, mga tol. As SM Super Malls always promotes inclusivity for all, we strongly condemn this act committed against her. Diba? Eto, mga tol, nung nabasa ko itong official statement ng SM, sana, no, wini-wish ko, sana ito ay damage control lang. No, para maingatan nila yung kanilang imahe. Sana lang, mga kapatid, pero hindi totoo yung sabi nila rito, the security guard has been dismissed and will no longer be allowed to service any of our malls. Siguro sana, mga kapatid, sana. Ito ay kumbaga public lang naman, kumbaga public announcement lang, pero hindi totoo. Siguro ililipat lang nila sa wag ka na muna diyan sa maraming tao, doon ka sa may basement, doon sa dalahan ng mga alam niyo yon, dalahan ng mga deliver ng mga sa SM Supermarket, yung mga gulay, mga karne, mga dun ka na lang muna, dun sa walang ibang nakakakita sa yung tao. Kasi, mga kapatid, kapag ginawa ng SM na tanggalan ng trabaho itong security guard para maipakita sa taong bayan na nakikisimpatya sila doon sa batang babae, ulitin natin ulit. Anong pinagkaiba nila, mga tol, kung ang maaapektuhan naman is yung pamilya ng security guard na umaasa sa kanyang trabaho o doon sa kinikita ng security guard? Anong pinagkaiba ng SM doon sa ginawa ng security guard? Na inapi mo yung bata o aapihin namin buong pamilya mo. Ganon? Ganon ba yun, mga tol? Sa tingin nyo, tama ba yung ganon? Diba? Ulitin ko, mga tol, hindi ko kinakapihan security guard, mali talaga ginawa niya doon. Pero kung naaawa ka doon sa vendor, doon sa bata, maawa ka rin doon sa pamilyang umaasa, doon sa security guard. Kaya nga sabi ko wish ko sana, no, ito ay damage control lang. Ito ay para ipakita lang sa publiko na maayos sila. Pero
pinaka-the best niyan, turuan lang nila ng leksyon. O yan, nag-viral ka na. Sana natuto ka sa ginawa mo. Huwag nang maulit yan. O huwag ka na muna dyan sa may front gate. Doon ka sa basement. Doon sa tumatanggap ng mga doon ka sa tumatanggap ng mga deliver ng mga ng mga pagkain. Alam niyo yun mga tol, yun doon. Diba? So sana mga tol, ganun lang. Ganun yung ginawa. Na inalis na ang security guard sa pwesto at hindi na rin ito maaaring magtrabaho sa lahat ng SM mall sa bansa. Sinabi din ni Goltiano na nakikipagtulungan na ang sosya sa local police para matunton ang bata. Handaan niya nilang tulungan ang biktima kung nanaisin nitong magsampa ng kasong kriminal laban sa security guard. Kapag may violation of the law, yun po, i-coordinate po natin yan sa local police since sila po ang may jurisdiction. Hindi ako nagpapa-apekto mga tol sa mga sa mga comment lang eh. Gumagamit ako ng maayos na pag-iisip sa mga ganito eh. Masyado nilang na-emphasize yung yung bata, kesyo ganyan, kesyo kawawa, kesyo ganyan. Kasi alam mo na nga bawal eh. Siguro isang sabi lang sa'yo, kung ikaw marunong ka naman talagang sumunod din, bawal dyan. O sige po, doon na lang po ko eh. Baka naman nakipagmatigasan din kasi yung bata. Diba? Diba? Hindi natin mga tol alam totoong nangyari pero posibleng ganun, diba? Kanina ka pa pinapaalis dyan eh. Sabi nang umalis ka eh, doon ka eh. Napikon na yung guard. Eh wala, ganun na nangyari. Sa pag-file ng appropriate na criminal charges against doon sa security guard. Sa inisyal na investigasyon ng Mandaluyong Police na nakasasakop sa mall kung saan nangyaring ang insidente, lumalabas na uniforme ng paaralan sa Quezon City o Pasig ang suot nito. Napag-alaman po natin na itong insidente na ito ay nangyari noong December 17, 2024 pa pero nai-repost lang daw po kahapon. Sa ngayon po, Ngayon lang nag-viral, no? So siguro akala nung guard okay na, wala naman palang no? Kaso mga tol, no, pinalipas lang pala yung Christmas at New Year, no? Tapos ngayon na siya humaharap sa problema niya. po ang ginagawa ng ating investigators, ongoing po yung kanilang research sa social media. Sinabi ni Colonel Madayag na kung minor de edad ito, aalamin din nila kung nasaan ang mga magulang at bakit hinahayaan na Isa pa yan, sa dapat nilang kastiguhin yung mga magulang nitong bata. Anong klase kayong magulang kung ganyan? isa ang anak. Iimbestigahan din daw ng Mandaluyong Police ang iba pang comment ng ilang netizen na posibleng sinadya daw ito ng babae sa video para mag-viral sa social media. Kaugnay Dami, advance mag-isip yung mga netizen din, no? ng insidente, sinabi ng Civil Security Group na maglalabas sila ng Memorandum Advisory upang ipaalala sa lahat ng security guard sa bansa na igalang ang karapatang pangtao habang ginagawa ang kanilang mga trabaho. Tama rin naman mga tol. Pero yun nga, kung naintindihan mo lahat ng mga komento ko mga tol, wala tayong pinapanigan. Pareho silang may mali, pareho silang nagkamali. Siguro ayaw talaga makinig ng bata at nagmamatigas kaya napikon yung guard. Pero kahit nagaano pagbabamatigas ng bata, hindi mo dapat ginawa yon security guard. Hindi mo dapat ginawa na sinira mo yung paninda niya at hindi mo siya dapat sinipa. No? Mali yun. At ngayon, kung papanigan nyo naman yung bata dahil naapi siya at ang gusto nyo is talagang parusahan ng todo yung security guard, ano pinagkaiba nyo sa kanya? Dinadamay nyo pati kung sino man yung pamilya niyang umaasa sa kanya, di ba? Di natin alam mga tol, lahat tayo may pinagdadaan ng hirap sa araw-araw. Dapat kasi mga kapatid, marunong tayo lahat makipagkapwa-tao, di ba? Matuto ka at yun ang kailangan mong gawin para next time hindi mo na siya uulitin. Sabi nga ang pinakamabisang guro is yung guru mo kapag ikay nagkakamali, di ba? Alright mga kapatid, bilang isang Pilipino, ano masasabi mo dyan? Comment ka na lamang sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.